So, ayun mga kabady, welcome back sa aking channel at sa aking Facebook account. At yun nga, may isang kalingap reactor na tiring-diri kay Kapeso. Dumaan lang to sa wall ko eh. Panoorin natin to. Tawang-tawa ko sa reaction niya. Kung gaano siya at kung paano siya maging reaction ng diring-diri kay Kapeso. So, hindi na natin patagalin itong mga kabady. Panoorin natin itong video na to. Mama na daw niya si Hansel. Ano? Ha? Anak ka sa labas ni Hansel? Anak ka niya sa labas? Para hindi kita pakialaman dyan. Ha? Huwag mong awayin ang mahal. Biyanso. Ay, wag daw pakialaman ang mahal niyang Bianso. Diba may asawa ka? Kinasal ka na sa asawa mo. Bakit mahal mo na ang Bianso? Oo. Tama, Hansel. Kasi ilang tingin mo sa kanila, ay ilang din yung titirahin ko para sa'yo sa social media. Tingnan mo, lumalaki pa yung mata niya. Titirahin mo ako? Bakit mo naman titirahin? Sa tingin, ay, yak! Kadiri ka. Tingnan mo naman kung gaano ka kadiri. Yak! Sa tingin mo, aatrasan kita. Hindi kita magiging itsura mo. Isa ka pa. Sige, salamat sa nag-send ng link. Umpisahan mo na. Tagal mo naman eh. Hindi ako natatakot sa'yo, Kapeso ko. Kahit kailan. Sino ka? Alam ko naman na ano ka. Pipitsugin ka lang naman. Kusay ka ngayon, Marilyn TV. Hindi ka makakatulog niya kay Kapeso. O talaga? Bakit naman? Bakit naman hindi ako makakatulog sa'yo? Sino ka? Diyos ka ba? Pipitsugin ka lang naman. Isa ka lang naman ipes. Diba? Pipitsugin ka lang naman eh. Bakit naman hindi ako makatulog sa'yo? Alalahanin mo ha? Ha? Babae ang inaano mo, isa kang lalaki. Sino ngayon ang mas nakakahiya? Ikaw ang mas nakakahiya. Dahil hindi naman kita pinapakialaman, tinitira mo ako. Kaya pagdating sa husgado, ha? Kapeso, talo ka. Kasi ikaw ang unang sa akin ng hamak-hamak. Ikaw nga, hindi na makatulog sa akin eh. Ikaw pa kayang sampid lang dyan. Ako sampid? Hoy, ang lakas ng loob nitong kapal ng mukha nito. Ako daw sampid. Di ba ikaw yung sampid? Tignan mo, yung kanyang gawain, pinapasa niya sa akin. Ikaw nga yung sampid eh. Titirisin ko yung YouTube channel mo. Yan. Titirisin daw niya yung YouTube channel ko. Wow, parang ang laki mo naman. Wow! Pag nagsasalita ito, akala mo ay talagang napaka-powerful. Bakit? Sino ka ba? Ha? Ganun ka na ba ka-impluensya? Ano bang impluensya mo? Kasi ang yabang mo eh. Ha? Ang yabang mo, titirisin daw ako. Gaano kaya ka-impluensya to? Ha? Marilyn TV. Kaya sa susunod, huwag mong awayin ang Mama Hansel ko. Mama Hansel, ay, ang kapal. Ay, self-proclamation, ang kapal. Mama Hansel, kahit pa magsama kayo, pag-untugin ko pa kayong dalawa. Ha? Bakit? Anong naiambag mo sa pamilya? Meron? Merong naiambag sa mga yan? Mama Hansel, uy, di ba kasal ka sa asawa mo? Bakit naging mama mo na yan? Mahal mo na. Mahal mo na yung anak niya? Allah, harap-harapan. Yak, buti kung gugustuhin ka ni Biancy. Yakers, yiw. Pinagnanasahan mo na? Yung anak niya? Oo, yiw. Kasi ako makakalat mo. Ha? Marilyn TV, tandaan mo yan. Isa sa utak na walang laman. Ay, isaksak mo rin. Sino kaya ang walang laman dito? Ay, nagsalita yung matalino. Ikaw ang isaksak ng laman sa utak mong walang alaman. Kasi alam mo kung bakit walang laman yan. Kasi hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Hindi ka umasenso kung hindi dahil sa sponsors. Hindi ka umasenso kung hindi dahil sa kalingap. Dahil ikaw ay wala ka talagang tunay na talento at wala kang abilidad. Ang abilidad mo lang yung manghot-hot. Ang abilidad mo lang yung manggawa-ngawa dyan. Pero ang totoo talagang wala kang utak. Brainless ka. Gaya-gaya ka naman, brainless. Mama daw niya si Hansel, oh. Huwag ko daw anuhin yung mahal niyang Bianso. Mahal? Kuya, buti kung gugustuhin ka nun. Oh, di ba may asawa ka? Kinasal na kayo? Bakit ka ba nagkakagusto sa iba? Sabi nga ni Ma'am Rosalita Brillantes, trapal, ninang pala yan. Sobra dati kumambas, lalo na kay Baser yan. Baser ka pala ng kalingap eh. Oh, kailan baser ng kalingap? Ikaw naman. Marilyn TV, bakit pinagsisiksikan mo ngayon sarili mo dyan? Wala ka na bang makain? Ako walang...
Ayun mga kabady. Tawa ako ng tawa kasi yung reaction niya, yung diring-diri siya ika-peso. Isang reactor, diring-diri kay ika-peso. Kahit sino lang din naman eh. Magugustuhan lang naman siya yung mga kasing kitid ng pag-iintindi niya. At yun, yung sinabihan kang sampid lang dito sa Kalingap. Pero hindi niya naisip na sampid din siya doon sa kay Beyonce. Kasi nga, inaano niya, sinasabi niya na wag mong anuhin si Beyonce, mahal ko yan, ganito, ganyan. At nakikimama pa siya sa nanay ni Beyonce. At yan naman gawain ni Kapeso eh. Kaya din naman pala siya tinira at sinasagot ni Marilyn TV na to ng Kalingap Reactor kasi nga inunahan din siya. So talaga si Kapeso is mahilig magpasimuno, mahilig makisawsaw. Gusto, yan yung sinasabi na mahilig siya mag-real talk pero hindi niya alam, mas nare-real talk siya kapag pinalagan mo siya. Yan yung gawain niya. At yan yung masaklap mga kabady, no? Yung mga matataas na mga reactors ng Kalingap, patay mali siya. Hindi na niya pinapansin, hindi niya sinasagot kahit na binabalahura na siya, kahit na on the spot na siya, na sinasapul isa-isa ng mga Kalingap reactor ng mga malalaki. Hindi niya pinapansin kasi nga, sapul na sapul siya doon. Kaya kaming mga maliliit na Kalingap reactor, yan yung pinapasukan niya na kapag mapansin namin yung comment niya, ganito, ganyan, sasabihin niya na kinalaban namin siya, ganito, ganyan. Yan yung mga, yan yung mga strategy niya, no? Yung magpasimuno sa issue, sa gulo. Tapos pag pinalagan mo, sasabihin niya na kinakalaban mo siya. At yan nga, pinagmamalaki niya, pinagmamayabang niya, na walang makakatalo sa kanya. Yan yung sinasabi dito ni Marilyn TV na diring-diri sa Kapeso. Kahit sino lang naman tinitira niyan eh. Wala yang awa. Kita mo kahit wala na siyang doon, wala na siyang maibato doon sa ibang reactor. Dito siya kumukuha sa Facebook ng mga Kalingap reactor para dalhin niya doon sa YouTube para gawin nilang pulutan sa makagaguhan nila. Yan yung totoo dyan. At yan yung sabi ni Marilyn TV din sa video niya na yan, na harap-harapan, sinasabi niya na mahal na niya si Beyonce kahit nakasal na, kahit na may asawa na. Hindi nagre-react yung asawa niya kasi alam niyo kung bakit kabady. Kasi alam ng asawa na dyan na lang sila kumakapit para may mapagkukuhanan sila ng pangailangan nila eh. Kung ikaw, yung asawa mo, ganyan, nakikita sa social media all over the world, hindi ka ba magre-react? Na bakit ganyan ka magsalita, bakit ganyan ka magdepensa kay Beyonce, ganito, ganyan. Dito ako asawa mo, kaso, hindi nagre-react yung asawa niya, hindi kinokontra ng asawa niya, kasi nga, alam niya na dyan lang sila kumukuha ng pera para sa pangangailangan nila, yan lang yung pinagkikitaan nila. Yan yung real talk dyan. Ngayon, marami nang galit kay Kapeso, diring-diri pa. So, hindi ko alam kung hanggang kailan yan ganyan si Kapeso. Pag hindi yan masampulan talaga, hindi yan titigil. No, mahilig mag-umpisa. Pero pag pinalagan mo naman, kita mo si Kuya Kindred TV. Nangahamon yan dati si Kapeso, di ba? Pinuntahan ni Kuya Kindred, hindi naman nagpakita. Ayaw naman makiharap kay Kuya Kindred. O ngayon, mga binabato niya, reflection lang din sa sarili niya. Lahat ng mga kabutihang ginagawa ng Kalingap, binabaliktad niya para sa kasinungalingan niya para may pang-content siya. Yan yung sinasabi, pinagmamayabang niya na sikat siya. Pero, ang kasikatan niya, pinagmamayabang niya, sa kasamaan naman. So, hindi ko alam bakit may mga alipuris pa to na manghang-mangha sa kanya na kahit alam naman yan, malinaw naman sa katotohanan kung ano yung mga nakikita nilang tama sa mali, pero hindi ko alam ba't may mga bulag din sa katotohanan, no? At marami pa tong papasukin si Kapeso, asahan niyan, lalo na yung mga maliliit na mga reactor, panigurado papasukin niya yan. Panigurado, gagawa niya ng content, pero hindi lahat ng gusto niyang maliitin talaga is kayang-kaya niya. At ang sabi niya kay Marilyn TV, titirisin niya yung YouTube channel ni Marilyn TV, ganyan kasi yung gawain niya, kapag nasapul mo siya.
Yan yung mga tao na mahilig mang real talk, kapag binalikan mo sila sa tunay na katotohanan, mangi-strike sila. Tingnan mo yung ginawa niya sa akin. Pinasukan niya din ako. Bago ko siya i-upload, bago ko siya i-post, nag-post na siya about sa akin. Ngayon, nung niresbakan ko na siya, ano ginawa niya sa mga content ko about sa kanya? Nireport niya sa Facebook. Oh, see? Sino yung mga duwag na tinatawag na ganyan? Kasi nga, sa pool siya eh. Ngayon, sinasabi niya na napopromote natin siya dahil nakukontent natin siya. Pero ang tanong, sa kabutihan ba? Para sa kanya, nakukontent natin siya, pinopromote natin siya. Pero ang masaklap dyan, nakukontent natin siya, pero yung mga nanonood sa atin, mas nagagalit sa kanya at kuha niya yung gigil ng mga tao. Instead na i-follow siya or i-subscribe siya, mas lalo siyang pinupush pa pababa. Paano mo masasabi na sikat ka kung sa kasamaan lang din naman pala? Mas masarap sa pakiramdam na makilala ka ng mga tao dahil sa gawaing mong mabuti at hangarin sa kapwa mo. Hindi yung halos mo binabaliktad lahat ng mga issue ng yung totoo tapos gagawa mo ng issue para sa kasinungalingan at gawin mong pulutan dyan sa mga alipuris mo. Kayo-kayo lang din naman nagsusuportahan dyan eh. Kasi nga, pare-parehas gawain nyo. Kasi kung hindi galit or hindi man merong inggit sa kalingap, bakit sila makikiisa dyan, di ba? So ngayon, ay naku kapeso, ang dami ng galit sa'yo, ang dami ng gigil sa'yo. Sino ka para ganon magbitaw ng salita na ganon lang kadali na tirisin mo yung YouTube channel ng ibang tao? 'Di ba? So kung ikaw, ginagatasan mo kami mga maliliit na content creator na nagre-react sa kung ano yung katotohanan, pasensya na. Mas ginagatasan ka namin kasi kapag ikaw na content namin, mas umaangat kami. Pero ikaw, kamusta ka? 'Di ba mas lalong ikakasira mo? Si Kapeso hindi nag-iisip bakit hindi ka na lang kasi gumawa ng content na hindi against sa kalingap or ilihis mo yung content mo sa kalingap, tingnan natin kung may manonood pa sa'yo, tingnan natin kung marami ka pa ding viewers dyan. Ilang taon ka na sa YouTube mo, sa Facebook mo, imaginein mo, 2 yung Facebook mo kay Meta, 3.6k followers, yung profile mo, yung page mo, 2k nga lang yung followers dun eh. Kung mabuti ka at kung sinasabi mong sikat ka, umaangat yan. Pero kung subscribers mo sa Facebook, hindi nga naka-follow dyan sa Facebook mo. At hindi porket nakikita mo na mataas yung views mo, lahat ng tao dyan is pabor sa'yo. Hindi mo alam, tumataas yung views mo, kasi nga, kinokontent mo sila, kinukuha nila yung clip kung saan mo binabanatan yung tao, saka ka din nila i-content. Ganon lang yon. Yung balak mo nagatasan, yung ibang content creator at mga reactor, pasensya na, mas ginagatasan ka namin ngayon. Yan yung masaklap na katotohanan. Diba? Nababaktuyo ka kaagad dahil sa maling gawain mo. Grabe na talaga si Kapeso, no? Hindi, na talaga, yung yung sikmura niya, hindi ko alam kung ang sarap pa ba ng kain ng asawa at anak niya sa mga hinahain sa hapagkainan nila na yung pinagkikitaan, yung paninira sa kalingap, na hindi naman siya inaano ng kalingap. So, abangan na lang natin yung hakbang na gagawin ni Kuya Val dyan bilang founder ng Team Kalingap. So, wala pa namang napangalanan si Kuya Val, pero understood na yun, lalo na't ilang taon na siya, binabalahura silang mag-ama ng ni Kapeso na yan. So, nako, Kapeso, hindi ko alam kung saan ka pupulutin kapag yan naluto na yung kaso mo. Yan yung sinasabi na once na maluto yung kaso mo, lutong-luto ka na, malutong ka pa. Yan yung inaabangan ng karamihan dito sa community ng Kalingap. Kung paano ka masendan ng love letter galing sa kay Kuya Balat sa abogado niya. Naku, panigurado maraming madawit dyan. Kaya ingat-ingat sa mga binibitawan mo. Pero
Hindi, kahit nasabihan ka mag-ingat ka, hindi ka naman talaga nag-iingat eh. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung pakay mo na isira sa kanila, isisira mo eh. Pero sa lahat ng bagay, may hangganan at may katapusan din. Kaya, antayin mo na lang yung balik sa'yo, batay sa kung anong ginagawa mo. So, yun lang mga kabady. Maraming salamat sa iyong panonood. Saang sulok man ng mundo kayo, mag-ingat kayo palagi. God bless at to God be the glory sa ating lahat. Bye mga kabady.